Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is April 26, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. Pero bago yun, muli muna nating balikan yung ating series na natapos nitong nakaraan para dun sa mga bago lang na tagapakinig at tagapanood. So, yung tinalakay naming series na itong nakaraan ay yung renewal and transformation in Christ. So, in the word renewal, yun yung parang binago, renew, naging bago. At transformation is same lang, nagbago, nag-transform tayo. Pero kasi itong tatalakay na yun is in Christ. Yung dating tao, dating sarili na makamundo, puro inaano yung mga flesh dito sa mundong ito is nabago, naging Christian. Bes lumago yung spiritual life simula nung napunta or kinilala, sinamba ang Panginoon. So, ayun, kailangan naman natin ng Diyos sa buhay natin para tayo ma-renew at ma-transform. So, ang tatalakay natin series ngayon ay yung heart in worship. So, yung puso natin is nandun sa worship. So, ano nga ba yung worship? Ito yung ginagawa para magdasal, humingi ng pasasalamat, sambahin ng Panginoon. Ito yung worship na talagang binibigay ng buong puso yung sarili para papurihan ng Panginoon. So, para lumako yung ating talakayan tayo ay dumako sa ating Bible verse. Ito ang Luke chapter 10 verse 38 to 42. So, ang sabi dito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap ni Marcia, may kapatid siyang si Maria na grupo ng paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang utos. Si Marcia naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, binaliwala ba sa inyo at pabayaan ng kapatid kong maganda ng isang sabihan nga po ninyo, tulungan naman ako. So, sa Tagalog, naiintindihan naman natin na yung buhay ni Marcia at ni Maria sa Panginoon na buhay na kasama si Jesus. So, para lumako lang yung ibig sabihin ng Bible verses, lumako tayo sa una nating teaching. Ang una sa ating teaching, worship has priorities. Yung pagsamba, yung pag-worship, yung pagdarasal is meron yung mga priorities. Priority na sambahin, na pagpurihin, iangat ang pangalan ng Panginoon. So, sa pangalawa, ministries can be a distraction. Pwede siyang distraction, pero kung yung pag-serve naman sa ministry or yung pag-worship mo is talagang buong puso mo sa Panginoon na ito dinadala or inaangat mo yung pangalan niya. So, para sa kanya yun is hindi na kailangan maging distraction. Nasa atin ang Panginoon. Number 3, listen to God word first. So, una, bago natin lahat ang gagawin is makinig tayo dun sa mga salita niya, sa mga utos niya. So, sa application, prioritize our priorities. Yun, prioritize natin yung mga priorities natin. Number 2, choose the greater glory of God. Yun, sa araw ng gagawin, sa lahat ng gagawin natin, lahat ng pag-iisip natin is lagi natin piliin yung glory ng ating Panginoon. And sa last, listen to God word first. Yun, listen tayo sa kanyang salita. So, ayun lang po para sa araw na to. May natutunan tayo sa panonood natin. And maraming salamat sa panonood. Naway bumalik tayo at makinig at panood sa akin sa araw-araw. Amen.